pansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin, upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Okay, maganda nga po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa WOW Action Balita. No? Maganda nga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nanonood at nakikinig ngayon sa programang WOW Action Balita, maganda nga po sa inyo. No? At syempre, ngayon po ay araw po ng ating guest. No? Ay kahapon yung guest natin ay isang kumpanya ng pagoda, no? Ngayon naman ay ang Taguig Police at ating ipapakilala itong isang magiting na major, no? Galing ng Taguig at alam mo, major, ang isa sa gusto ko yung may isang salita no? At ako, lahat ng pulis, kaibigan ko, kakampi ko, at wala po tayong ang gusto ko lamang po malaman sa inyo yung mga ginagawa po nating paghahanda laban dyan sa nasabing mga masasamang elemento, no? Yung mga kriminal na nagkalat sa iba't ibang lugar ng ating nasasakupan. Ngayon, bago ko simulan, sir, ay magpakilala muna kayo sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon sa programa po natin. Ito po ay buong mundo. Live po itong napapanood kahit saan sulok ng mundo. Hindi po ito kagaya ng local TV, no, na dadaan pa sa internet. Ito po ay galing na po ito sa internet, papunta lahat sa labas ng ating bansa. Go, Major. Unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Sir Ed Rosales sa pag-imbita po sa akin. At magandang hapon din po sa inyong mga taga-subaybay. Ako po si Police Chief Inspector Arnel Amador, ang hepe po ng Police Community Relation ng Taguig City Police Station. Magandang hapon po. Okay, siya po yung PCR ng Taguig, no? PCR ba ang tawag ninyo? Opo, sir. O PIO? PCR po ako at tinalaga din po ako bilang Public Information Office ng aming Chief of Police. Okay. At batiin mo muna yung ating mga namumuno, no? Para na sa ganon, yaan ay malaman po ng ating mga kababayan, lalo yung ating Chief PNP, NCRPO, at lahat po ng may hawak ng mga opisyal po ninyo sa ating bansa ay batiin nyo po muna. At para na sa ganon, sila naman po ay nanonood, nakikinig sa ating programa. Go. Sa ulitin ko po, ako po ay bumabate sa aming head ng kapulisan, si Police Director General Ricardo Marquez, at ang aming COP sa pamumuno ni Police Senior Superintendent Ramil Laroga Ramirez. Okay. Siya po yung bago na sir, naka-assign. Actually, sir, nagasyon po siya ng kanyang duty noong January 13 lang po. Okay. At sir, gano'n na po kayo katagal sa Taguig bilang isang PCR? Actually po, I've been a PCR for 5 months. Pero sa Taguig po, dyan na po ako pinanganak.
Kaya mahal na mahal Taguig. ko po Taguig. Okay. Opo, At sir. sir, at ito ay akin pong gustong malaman. Bumaba po ba ang crime rate natin sa Taguig o tumaas? Go. Ang crime rate po natin sa Taguig ay bumaba. Okay. Yan po ang aming ipinagmamalaki Okay. sa pamumuno ng aming new Chief of Police. Yan. Very good. At dito ay ating pong binabati ang new Chief of Police, ano? At mayroon pa rin akong ibubulong kay Major, no? Kasi may mga insidente po na pangyayari nung hindi pa po siya nakaupo, no? Bilang new OIC o new Chief of Police na. Officers in charge po ang tawag doon, sir. Oo. At yan po, mayroon pong pangyayari ng hit and run dito sa FTI, no? Tricycle driver po ito at ang involved po dito at ang suspect ay isang tricycle driver at ang binangga po nito on the spot patay. Hit and run po ito at tinakbuhan. Ang balita ko po sa ngayon ay gumagala lamang po sa loob ng FTI at namamasada lang, no? At ipinarating ko na rin po ito doon sa chief ng traffic ng pulis at hanggang sa kasalukuyan po wala po silang response sa akin. Kaya kinakailangan ko pong sumulat pa sa inyo para lamang po maiparating ng personal sapagkat sila ay ayaw pong magpa-interview sa atin. Ano po masasabi niyo roon, sir? Maraming salamat po, sir, sa impormasyon na binigay nyo. Right after po nitong nating na pag-uusap, Opo. tatanungin ko po yung ating hepe ng traffic kung Yes. bakit ganun po nangyari. Mm-mm. Makakaasa po kayo. Bibigyan ko po kayo ng feedback after ng pag-uusap po namin. Good. At dyan tayo believe no, sa mga kagaya po ninyo sapagkat ang isang magiting na pulis, hindi po ito kailangan diktahan sapagkat ito po yung pinag-aralan ng ating kapulisan, mga opisyal po natin. Kung mayroon man pagkakamali ang iba, hindi po lahat yan. Tatandaan po ninyo, ito po ay mga opisyal na nagsunog ng kanilang kilay upang maging isang tunay na opisyal talaga, no? Marami po tayong opisyal, pero huwag na natin ano? At dito malapit na po ang eleksyon, Major, no? At marami po ang nagkalat ng mga checkpoint sa iba't ibang lugar diyan sa Taguig. Ano po ang pinagkakaabalahan po natin? Mamaya ako na itatanong yung iba, no? Ano po ang pinagkakaabalahan po natin dito sa eleksyon sa Taguig? Hindi ba magulo? Yan. Sa Taguig po, itong darating na eleksyon po, po yung ating mga nanunungkulan ngayon. Okay. Kaya po kami po rin po natutuwa bilang sa ating mga kapulisan kasi po magiging peaceful po yung ating eleksyon. Oh. Wala pong mga kalaban yung ating mga nakaupo sa kasalukuyan. Okay. Pero pinapaigting pa rin po namin ang aming mga, sabi nyo nga po, yung aming checkpoint. Okay. At iba pang crime prevention program. Oo. Ayan, sir, pakibasa lang po. At alam mo, marami agad ang bumabati kay Major At dito ay gusto natin makatulong tayo sa kapulisan, ano? Hindi po para sirain ang pangalan ng ating Philippine National Police, kung hindi para makatulong. Ang media po ay nagpaparating lamang ng mga ipinararating sa amin na mga problema, gaya po ng iba't ibang pangyayari sa Taguig. Kagaya po dito sa FTI, sa loob mismo, sir, ng FTI. Ang problema po rito, sir, yung looting. Lantaran po ang pagpapataya ng looting mismo sa loob ng FTI, no? Tumaya po ako nung bago sana kayo pumunta rito nung nakaraang next week. Pero pinagtataka po natin, sir, bakit patuloy po siya at lantaran na nagpapataya ng looting sa loob mismo ng FTI? Sir, bakit ganun?
Yan po ay pinagbabawal po talaga. Kaya lang po, ngayon ko po narinig na meron pong ganyan. Sa tulong po ng ating mga mamamayan, para mabigyan na impormasyon yung ating kapulisan, ma-actionan po natin yan. Lalo na kung may mga nagpapataya dyan, pasusubaybayan natin sa ating mga intel officer. Okay, So, at yan po yung katibayan na tumaya po ako noong nakaraan, ano? At ito may text pa rin po sa atin noong nakaraan po bago po kayo magpunta, no? At teka ha, titingnan natin yung text sa atin, ano? Nung nakaraan po ito, nung bago po kayo mag-text sa akin, ay nag-text po yung yung ibang grupo na tiga-tagiig at ang gusto lang nila ay makarating po sana sa inyo yung mga nagiging problema, no? Teka, at hahanapin ko lang yung text sa akin. At sana hindi ko na-delete, no? Para maipakita ko sa inyo at ayun, na-delete na yata. Teka, at ayan, no? At andito yung mga text nila at teka, uy, nawala nga, teka, hindi natin makita, baka dito sa kabila, no? At okay, tuloy-tuloy ka lang muna, Major, no? At para na sa ganun ay maiparating mo sa ating mga kababayan yung mga nagiging problema po sa loob ng Taguig na inyong namang naaksyonan. Sir, tungkol po doon sa mga checkpoint po sa atin sa Taguig, ano po ba yung talagang SOP ng ating kapulisan na talagang sinusunod dapat ng ating kapulisan din? Opo, thank you po. Sa ating checkpoint po, SOP po dyan, dapat po may mobile na nakaantabay, naka-blinker, meron pong signage na Comelec checkpoint, kasi po Comelec checkpoint na po ang ginagawa ngayon. Nandun din po ang numero ng cellphone or landline ng head ng Comelec. And then po, naka-uniforme po yung ating mga kapulisan na kagaya po nitong suot ko, lalo pong gabi po, nasa maliwanag silang lugar. Correct. Opo. At siyempre po, yung ating mga kapulisan is dapat magalang. At yan naman pong checkpoint is ini-inspect po yan ng ating mga leader ng Taguig City Police Station. Minsan po ang ating naman pong Southern Police District na nakakasakop po sa atin. So, well organized po yung checkpoint ng Taguig kung inyo pong makikita. Sir, ano po ba ang kautusan ngayon ng bagong acting Chief of Police ng Taguig sa ating mga nasasakupan, lalo doon sa mga krimen na nangyayari po doon sa Taguig? Go. Ang kautusan lang po ng ating bagong OIC ng Taguig City Police Station is paigtingin pa po yung ating police presence. Kung saan, hindi lang po nakikita yung police. Dapat po nararamdaman po siya ng tao na nandyan. Tapos po yung mga crime prevention po namin, dapat ipagpatuloy at paigtingin. Lalo na yung mga Oplan project katok bahay namin. Yung mga Oplan Sita. Oplan Galugad. Tapos po may weekly rin po kami ginagawa na Oplan ano pa? One time big time po kung saan po yung isang barangay ina-under ng one time big time para ma-prevent po yung mga crime po doon. At yan at may mga kasi dito. Mayor, taga-Taguig ito, tama, kanina sinabi na nga ni Major na siya ay
batang Taguig Opo. talaga. At doon po ba kayo talaga isinilang, sir? Doon po ako sinilang ng 1978 po. Oh. Doon din po ako lumaki. Okay. Opo. At Doon din po ako nag-asawa. eto, sir, Opo. pakibasa. Sa drugs naman po, Oo. may pagmamalaki po natin nung by end of January. 2015, Okay. yung mga nakapaloob sa top 10 ng ating station anti-illegal drugs is nahuli na po. Wow. Oo. Yung nasa top 10 po natin. Oo. Then lately meron lang po na-awardan po sila sa ating Southern Police District na nahuli nila yung one of the top 6 ng Taguig City Police Station. Yung bago pong top 6 Oo. Opo. At sino po ang team leader nung nakahuli na yun? Yung team leader naman po is upper class ko, si Police Chief Inspector Jerry Amendalan po. Congratulations, sir, doon sa pagkakahuli. Alam mo, ito ang gustong-gusto ko, yung mga maraming accomplishment na ating kapulisan. Kasama ka dito sa hinahanap ng programang ito, relax ka lang at si Major ang bahala sa iyo. Dito sa programa ko, lahat po yan na mga accomplishment po ninyo ay ginagawa po natin, nagpaparating po tayo at iniimbitahan po natin na yung mga kagaya po ninyo, Major, ay mabigyan po ng certification ng aming station manager. Di po ba, ma'am? Oh, kita mo, ang bilis ng sagot ng ating boss, no? At siyempre, tayo, yung mga ipinararating po natin sa inyo, para makatulong lang, no? Sapagkat bagong upo lamang, yung nasabing si Senior Sop Ramel Fernandez, tama po ba? Ramirez po, sir. Ramirez, ayan. At iko-correct lang po ninyo, sir, baka nagkakamali ako. Opo. Sir, at ito po yung text nung nakaraan, ano? Sige po. Kayo na po ang bumasa para para na sa ganon, wag nyo na pong banggitin yung lugar, no? Opo. At yan, basahin nyo na lamang po at para na sa ganon ay talagang huli ka. Di po ba? At kaya tayo ay patuloy tayo na umiikot sa iba't ibang lugar at mayroon po tayong mga reporter, no, na umiikot kagaya sa WPD at yaan po ay ating pong pinacheck ang lahat po ng istasyon ng ating kapulisan, yung mga nahuli magaganda, ang mga track record ng ating kapulisan. Yan po ay isa sa mga kandidato po ng programang ito para maihingi ko ng certification sa husay at galing ng kanilang panunungkulan. Ako po yung magsasabi sa aking boss na itong si Major ay pakibigyan naman po ng isang magaling at award para na sa ganon ay ang ating kapulisan mas lalo pang paigtingin nila ang kanilang mga husay at galing, no? Sir, ang mga opisyal na kagaya nyo, PNPA po ba kayo? Opo, sir. I'm a graduate of PNPA class 2005, sir. Masteral kayo ng? Ang ano po namin is Bachelor of Science in Public Safety po, sir. Okay. Mga ilang taon po ninyong sinunog ang kilay po ninyo para marating po ang isang ranggong bulaklak na yan? Opo. Sa academy po, nag-spend po ako ng 5 years. Okay. Opo, 5 years po kasi na-turn back po ako. Bakit? Mabait po tayo doon sa loob. At tiga saan po ang mga amador, sir? Sir, ang father ko po is from Borongan, Samar. Okay, Po, ang mother ko naman po is Laguna. Pero dito na okay. po ako pinanganak ng Taguig. Ayun, ang aking may bahay ay tiga Laguna. Opo. No? At mga tubong Laguna. Ngayon, ang aking mother po ay tiga Cargara, Leyte. No? At magkababayan pala tayo. Sir. At sir, batiin mo yung inyong mga nasa lugar po ninyo. Yes, sir, nabanggit niyo po taga Leyte po kayo. Yes. Yung aming officer in charge po is from
Waray po siya, sir. Ah, ganun ba? Po, galing po siya doon. Doon din po siya Nako. na-assign. Sir, at nako, ay gusto ko kayong mamit minsan, no? Major, pwede ba nating mamit minsan si Sir? Kababayan ko pala yun. Opo, sir. Okay. Text niyo lang po ako, sir. Okay. At thank you. Sir, at yung ipinakita ko po sa inyo, hindi ko na po babanggitin Oo nga po. para hindi na sila makapagtago. Opo. Sir? Maganda po, sir. Paki-forward po sa akin mamaya. Yes. Para po Oo. aksyonan po natin. Okay. Oo. At yan po ang gagawin natin. At Sir, napakarami namang pagbati sa inyo. No? At nakakalungkot lang isipin, etong si Major napakaraming bumabati agad samantalang napakarami kong mga guest na opisyal. Ito lang ang tinadtad ng pagbati Bakit ba? Maganda lalaki ba si Major? Ay, yan. At Sir, yung kumusta po yung ugnayan natin sa bawat barangay na inyong nasasakupan? Ito po bang bagong acting OIC ng Taguig Police po ay umikot na po ito sa lahat ng barangay at pinulong na po ba ninyo ang ating mga barangay? Po, sa katunayan po, ang ating bagong OIC is napakasipag po mag-ikot. Okay. Kasi po, sa kanya po, wala po siyang alam dito sa Taguig. Yes, Kaya oo. po, andun po yung adventurous niya na Makita, makita yung mga lugar sa Taguig, lalo mga barangay na nasa liblib po. Oo. Ganon din po, ang inyo pong lingkod is umiikot din po ako sa barangay para po makita nila yung suporta ng Taguig Police. Oo. Lalo-lalo na sa kanilang mga barangay security forces. Oo. At yung iba naman pong mga kapulisan natin is nandun po sila sa barangay na ka-deploy para kasama po ng mga barangay tanod sa pag-responde po. Oo. Yan ang isa sa pinakamaganda, yung iniikot ng ating kapulisan. Inilalapit natin yung ating mga kapulisan sa ating mga kababayan na mga sibilyan para na sa ganon yung respeto. Di po ba? Opo, sir. Oo, para na sa ganun, hindi sila natatakot sa ating kapulisan. Nung araw daw sabi, no, kasabihan lang po, noon at ngayon. Ano ang comparison nyo noon at ngayon sa ating mga kapulisan, sir? Bilang isang opisyal ng PNP. Ano ang pananaw nyo ngayon, sir, at noon? Kasi po dati ang tatay ko po ay pulis po. Opo. Okay. Nakita ko po yung mga respeto ng tao sa ating mga kapulisan ng araw. Kaya alam po, hindi po natin maitago sa kasalukuyan may mga gumagawa ng hindi maganda. Okay. Pero konti lang po sila. Ang maganda po sana, panawagan ko po sa ating mga bigyan din po ng pansin minsan yung mga gumagawa po ng tama. Yes, para po makita na mas marami pa rin pong pulis sa kasalukuyan na matitino. Correct. At sabi nga natin, yung isang kaing na kamatis, magaganda, no? Pag nahaluan ng isang pirasong bulok na rin lahat yon. Ngayon, sa aking programa, Major, no? Opo. Hinahangaan ko ang lahat ng ating mga opisyal ng ating PNP, no? Lahat po sila na nagsunog ng kilay para maabot ang gusto nilang marating na ranggo, no? Mula doon sa ibaba hanggang sa pinakamataas ay yan po ang hinahangaan natin. At naniniwala po ako na ilan lamang ang mga nalilihis ng landas, no? Bunga siguro ng isang pangangailangan na hindi inaasahan. Kaya wag po nating lalahatin ang bawat mga naka-uniforme na kapag nakakita kayo ng isang naka-uniforme na ganito ang ginagawa ay lahat na po, hindi po. Mas marami po ang matitinong pulis na aking mga nai-interview dito sa programa ko. Hindi po ako nagpapalaki ng tainga ni Major dahil ako bulgaran ako kapag ka nag-i-interview ako, hindi po ako nagtatago ng aking saloobin. Basta ako, ang ipinararating ko kay Major,
maganda ang kinalalabasan kapag ang ating mga kapulisan ay lumalantad, hindi nagtatago, no? Ang hinahangaan ko yung kagaya ni Major na ang aming tinatalakay, wala pong katito, hindi po kagaya ng ibang istasyon to kinakat. Dito wala po kaming itinatago rito. Kung ano yung sinasabi namin at pinag-uusapan ni Major, totoong pinag-uusapan namin, no? At live po yan, buong mundo po, hindi po kami nagtatago ng pinag-uusapan dito. Kaya lamang po, hindi ko binanggit yung nandito sa cellphone para wag po silang makapagtago. Kaya ang pangako ni Major sa akin, pa-aksyonan ni Major itong pinarating ko sa kanya. Di po ba, sir? Opo, sir. At Major, ilang taon na po kayo sa serbisyo? Nasa 11 years na po ako ngayon sa serbisyo after nung pag-graduate ko po ng 2005. Yes. Sa kasaluyan, may 11 years na po ako ngayon. Oh, ay mahaba pa pala, sir, ang tatakbuhin natin, ano? Opo, sir. Mahaba pa rin ang ating interview, sir, no? Sapagkat ako, paborito kong iniikutan po ang Taguig. Diyan po ako dumadaan, diyan din po ako pumupunta. Pagka ako'y galing sa bahay ko, Taguig po ang daanan ko, no? At ako ang pinakapaborito kong daanan yan, Taguig. Hindi po ako dumadaan sa ibang lugar. Kaya po, naniniwala po ako na ang bagong acting, ay, ikaw na, Major, ang bumasa niyan. At para nasa ganon, marinig po nila yung inyong pagbasa. Tingnan ko, Okay, at okay. Oh, Sagutin ko na tama. po. Sagutin mo na. Okay. Naging sikat po ang Taguig po. Ako po, nung bata pa po ako, municipality pa lang po yung Taguig. Okay. Pero nung na-develop po yung Bonifacio Global City, unti-unti pong nakikilala ang Taguig. Okay. Dahil po maraming mga ating mga businessman nag-invest doon. Oo. So yung ating pong City Hall, halos malaki po yung nakukuha na tax po siguro doon sa BGC, Yes. which is nade-develop naman ng Taguig. Hindi po natin mapagkaila. Ang development ng Taguig is mostly nanggagaling po sa Bonifacio Global City. Yes, at ang isa sa pinakamaganda sa Taguig, sir, biglang pumutok ang buong Taguig, naging global siya, no? Pagkatapos, halos pinag-aagawan no? Ngayon ang Taguig. Samantalang dati, sir, walang pakialam ang Makati dyan, no? Basta ang Taguig nananahimik. Yung pala, itong Taguig, no? Tatalunin ang Makati, no? Sapagkat ang Taguig ay napakalawak. Pagkatapos, malawak na, magaganda pa ang mga tinitindig dito. Kaya siguro, yung Makati, kaya interesadong makuha ang Taguig. Ikaw ba, sir, tiga-Taguig ka? Papayag ka ba na ang mamahala doon sa Taguig ay tiga Makati? Ay, hindi po papayag. Yan ang sinasabi natin, prinsipyo lang po ang pinag-uusapan dito. Siyempre, tubo si Major dyan sa Taguig, alam niya kung ano ang dinanas niya dyan sa Taguig. Inaabot ka pa ng bahaba noong araw, sir? Opo, magtataka po kami sa isang taon pag hindi po kami binaha Swerte. Miracle na po yun. Ayun, no? Ang City Hall ng Taguig, ang taas ng tubig dyan, di ba, sir? Opo, dati po. At alam mo, mga kaibigan natin dyan sa Ususan, yung barangay captain, si Sani Marcelino, at si Attorney Dueñas, no? Congressman Dueñas, lahat po ng mga Taguig, no, mga kaibigan natin, kasama na rin si Teniente, si Major, no, sapagkat siya pala ay tubong Taguig. Paborito ko kasi ang Taguig, sir, no? Kaya gusto ko makita ko na yung itinik sa akin ay mawala na sapagkat nasa kalsada, sir,
Opo, no? sir. Ay, Makakasa po kayo. biruin mo, sir, no? Para makonfirm ko kung totoo o hindi, sinama ko yung aking tauhan. Umikot po kami ng gabi at tiningnan po namin. Gusto ko nga videohin eh. Kaya lang, alam ko naman mas maniniwala ka sapagkat ikaw ay isang opisyal na may prinsipyo at kaya ka nandito dahil para tugunan yung gusto naming maiparating sa inyo. Di po ba, sir? Opo, sir. Opo. Okay. At yan sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon sa programang ito, pwede po kayo mag-text sa aking number. Ano man ang reaksyon, aksyon at problema sa Taguig na pwedeng sagutin ni Major, no? Na ito po yung number po natin, at isulat po ninyo yung aking contact number para na sa ganon ay malaman po ninyo, i-text nyo po ako ang aking smart, ito 0908-31-2637. Yan po yung smart ko, at doon naman po sa globe ko 0906-112-7237. Yan po yung aking number. Pwede po kayo mag-text, makishare po kayo dito sa pinag-uusapan po namin ni Major, no? Hanggang alas 4 po, pagbibigyan ko si Major. Para na sa ganon, lahat po ng kanilang mga accomplishments sa Taguig ay maiparating po natin sa ating mga kababayan na ang Taguig ay kakaiba na. Hindi na kagaya nung araw. Di po ba, Major? Paki-explain mo kung bakit kakaiba na ang ating Taguig ngayon. Go. Sa ngayon po, sir, ang Taguig po ay peaceful po. Marami po kayong pulis na makikita sa kapaligiran. Hindi lang po nyo makikita, mararamdaman din po. At yung ating mga unit, special unit, is aktibo po sa pagsugpo. Lalong-lalo na po yung sa illegal na droga. Ganon din po, meron po kaming award na top 3 sa mga nakumpiskang mga baril. Okay. Top 3 po kami dyan. At last year din po, ipagyabang ko na lang din po na yes, okay, go. naging best PCR po yung Taguig City Police Station. Oh, congratulations, sir. Yes, sir. At sige, sir, at lahat ng mga accomplishment natin na magaganda iparating po natin para yung mga nanonood po ngayon at nakikinig sa programa po natin na live ay malaman po nila ng ating kapulisan po ay hindi po natutulog. Go. Opo. Tsaka po, napabawa po natin yung krimen dyan. At meron di po, basahin ko na lang po. Yes, maganda okay, po itong tanong niya eh. Kamusta po ang kapulisan sa Taguig? Okay. Kami po, bilang mga pulis ng Taguig, is high moral po kami. Dahil sa mga incentives na natatanggap po namin mula sa support ng ating City Mayor. Yes. Kay Honorable Mayor Lani Cayetano. Okay. Kasi po, buong Pilipinas, 3,000 po yung allowance bawat isa ng Taguig. Per month, meron po kami 3,000 per month. Kaya po, nagpapasalamat po kami, malaki pong tulong para sa ating kapulisan yung nanggagaling sa ating lokal. Okay. Opo. Yun At lang po. sir, yung po bang binibigay ng local mayor? Sir, at baka gusto nyo mo po. Halika, sir. At okay, mamaya na lang, no? At siya po ay isang nasa ITV rin po siya sa iba't ibang istasyon. Mamaya po ay makakausap rin po ninyo yan. At siya po ang susunod na guest natin, ano? At sige, sir, paki-explain lang po yung lahat ng mga accomplishment na magaganda ng ating Taguig Police. Hindi lamang po yung mga hindi magaganda. Kailangan naman ay kunin naman natin yung mga nagagawa ng ating kapulisan sa buong isang taon ng panunungkulan ng ating kapulisan dyan sa Taguig. Okay, sir, go. Opo. Sa atin naman po, tuloy-tuloy pa rin po yung aming lambat sibat operation. Yung mga project katok bahay. Okay. Yung ating mga ugnayan sa mga barangay, tuloy-tuloy pa rin po. Yung mga project palengkero. Opo. Yung ating Oplansita.
tuloy-tuloy po yan. Meron po tayong mga accomplishment. Yes. Kaya lang po, wala po akong dalang datas. Pero marami okay po. Lang po. Opo, sir. At sir, yung po bang oplansitan ninyo, kinakapkapan, kinukuha ang pitaka, o ano po paano po ang pag-oplansita po ninyo sa ating mga sibilyan? Opo, sir. Ganito po, no. Yung oplansita po, pag mayroon pong kaduda-duda na isang tao, Oo. Magpapakilala po yung ating kapulisan. Yes. Tapos po, sasabihin po kung ano po yung pakay ng ating mga pulis. Oo. Ngayon po, sasabihin po natin, itaas po yung kanyang damit. Opo. At kung itaas niya po yung damit, kung may makita na illegal na bagay, doon na po natin makikita yung plain view. Ayan. Opo, opo. Tapos po, pag minsan po, mga pag-kap-kap, hindi natin po pwedeng ipasok yung kamay ng pulis. Yun. Opo. Liwanag po yan, ha? Opo, sir. Opo, sir. Kumbaga, saka ano lang po. Sila yung kusang magpakita. Opo, opo, sir. Lalo-lalo na po pag wallet. Oo. Pangit naman po kung wallet po ipapakita. Oo. Sir, may nakita po kasi ako, pero hindi po sa Taguig. Opo, sir. At hindi ko na po babanggitin kung saan man lugar. At ang nagiging masamang reputasyon ng ibang mga opisyal na matitino kapag ka nakakakita ng gano'n ng isang tao o yung ordinaryo, kagaya ko, nakita po natin na mismong pitaka ay binubulatlat, no? Kaawa-awa naman ang nagiging ang balik nun doon sa matitinong pulis, no? Ang tama nun, hindi sa kanya kasi siya talagang gawain niya yun pero yung matitinong pulis na kagaya nila Major, no? Kaya ako hindi ko tinatalakay hanggat maari yun. Kaya yun binibigay ko lamang pong isang halimbawa kung paano po tayo mag-checkpoint o planlambat sibat, kung paano po tayo kumakatok sa bahay. Ito po ba, sir, pagka may kinakatok nyo ang bahay, may dala-dala po tayong search warrant o warrant? Ganun? Ganito po, sir, na ipaliwanag ko po yung... Yan ang dapat nating... Pakinggan nyo pong mabuti yung pinag-uusapan namin ni Major sapagkat gawain po nilang mga pulis. Yun talagang ginagawa na SOP po ng ating kapulisan sa kanilang operasyon. Okay, sir, go. Ganito po, sir, yung project Katok Bahay po, sir. Opo. Hindi po yung pagpasok sa isang bahay. Oo. Ang ginagawa po ng ating kapulisan, which is, ito po, best practice po ng Taguig City Police Station. Okay. Humihingi, may mga nagbibigay po sa amin ng impormasyon. Okay. Sa isang lugar na itong bahay na to is pinamumugaran ng mga, halimbawa po, is a drug den. Yes. May drug pusher doon. Oo. Or mga iba pang illegal activity yung bahay na yun. Opo. Ang gagawin po ng ating kapulisan, pupuntahan po yung bahay na yon. Okay. Kakatukin, magpapakilala, at sasabihin po kung ano po yung maling gawain nila. Okay. Na ayon sa binigay na impormasyon sa atin. Oo. Ngayon po, bibigyan po sila ng warning. Oo. Pero kung on the act po na nakikita, pwede na pong arestuin. Ayan. Pero kung wala man po, is bibigyan sila ng warning. Oo. At kung sila sa pangalawang pagkakataon nagpapatuloy, doon na po may paglalagyan na po sila. Para po mabawasan yung mga masasamang tao doon sa lugar na yon. Yes, para matigil na po yung kanilang mga ginagawa. Opo, sir. Kumbaga po, hindi po sila nakakaligtas sa mata ng ating mga kapulisan. Yes, at mahaba ang ating batas, no? Opo, wala sir. po itong kinikilingan. Uy, Opo. Parang si Mike Enriquez, no? Hindi po tayo si Mike Enriquez, yun po yung sinasabi natin, nagpapatawa lang tayo ng kaunti. Ginojok natin ng kaunti si Major para na sa ganun. Kasi si Major parang seryoso, no? Kasi gusto ko dito sa programa ko nakangiti yung aking mga ini-interview. At pag alis niya, masaya siya na ipinarating niya yung talagang mga nangyayari sa Taguig, no? Bilang isang PCR, karapatan niya na sagutin yung mga
pinaparating natin sa kanila, at yung kanilang mga accomplishment naman, karapatan din naman nila na ibulgar naman yung magagandang record na kanilang nagagawa sa buong Taguig, no? Kagaya ng mga nahuhuli na yan. Alam nyo, ang hindi lahat ng kapulisan po ay nagsasabi na halimbawa inanyayahan natin dito sa programa natin. Hindi po kaya natin inaanyayahan ang ating kapulisan ay para batikusin. Hindi po. Mali po yung bakit? Bakit mo kami iniimbita? Mayroon kami tigapagsalita. Tama. Yung akin lamang po, sana kung wala naman pong itinatago, bakit naman ganun na lang ang pag-iwas? No? Pwede naman sagutin ang isang media na, sir, ang requirements po sa amin, SOP po sa amin, magpadala po kayo ng letter para sagutin po ng amin tiga-PCR. Tama po ba yan, sir? Di po ba? Okay po. Oo, ganun naman talaga. Kaya ako, mayroon po akong mga ipinadala noon kay Chief PNP para lahat ng station commander, district director ay ma-interview ng programa kong ito. No? Kaya lang hindi na po ako nag-renew nitong umupo si Director Nana diyan sa Maynila, no? Sapagkat hindi ko kursunada yung sumulat uli para mag-renew ng aking mga interview, sapagkat yung karamihan ng na-interview ko, sir, magagandang lalaki, no? Pero hindi, mga kaibigan po natin sila. Ang gusto lang po natin. Okay, sir, ano-anong mga resolbang kaso ng Taguig Police na pwede po nating ipagyabang o ipagmalaki na ang Taguig Police, ito po yung nagawa noong taong ito hanggang sa kasalukuyan? Go. Kung matatandaan niyo po, yung ating yung December 31 issue po na yes, nagpaputok po namaril po doon sa Barangay Pinagsama, is nakasuhan na po yun. Okay. At pinalo up po ng ating kapulisan hanggang Sultan Kudarat. Wow. Opo. Kaya lang po, matinik pa rin po siya. Hindi po nahuli. Nakakatakas pa rin. Opo, nakatakas pa rin. Pero hindi po huminto ang ating kapulisan. Yan, tama. Kasi po may warrant po pala. Dati pa yon yung... Ayun, oo. Ito po ba yung tinutukoy nyo? Yung dating barangay Tanod? Opo, sa Makati po. Oo, yung namaril na lang na namaril, ano? Opo, sir. Okay. Nung kasagsagan, bago mag-January 1 po. Oo. At sir, nung Pasko, sir, kumusta yung wala po bang insidente nung firing? Yun lang po, ang naging insidente sa Taguig Police Station, yun nga lang po, may namaril po. Pero yung stray bullet po, negative po yung ating dahil po sa pinaigting natin police presence po. At nagkaroon din po kami ng caravan para maging aware po yung mga tao na mag-report agad kung may mga makita sila na nagpapaputok ng baril. Ayan, oo. At sir, dito sa Habitat Building, madilim na madilim dyan. No, dyan po na aksidente yun, yung binanggit ko kanina. Sana mapalagyan nyo ng street light sa barangay, no? Yes, sir. Para kasi yung mga matutulin na mga motor doon, sir, yung matutulin, pagkatapos mga reckless driver. At ano kaya, sir, kung mag-request po kayo ng street light doon sa Habitat Building, sapagkat doon po nagkaroon ng sakuna yung reckless na tinakbuhan yung namatay na nasagasaan nila, no? Pagkatapos ay sana, sir, ay mapalagyan nyo rin ng ham doon. Oo, kulang na kulang sapagkat pagkagabi doon po nagkakarera, no? At saka ang gusto ko rin iparating, sir, karamihan po ng nagmumotor sa Taguig ay walang helmet. Yes, sir. Nakakalusot lang po siguro, sir. Oo. Pero marami pong mga nanguhuli po doon ang ating TMO. Yes.
At ang ating kapulisan po, inuhuli po yung mga walang helmet. Oo. At yung mga pulis na walang helmet, ina-encourage ko po, huliin nyo rin po. Totoo yun kasi siyempre ang ating kapulisan ng sinusundan ng ating mamamayan, no? Yung Yes, civilian. sir. Opo, sir. At sana nga yung kagaya ni Major na sinabi ni Major na ang ating kapulisan dapat nag-helmet din. Opo, tama po. Alam nyo, lagi ako nakamotor, naka-helmet din po ako. Ngayon, ang isa sa hinangaan ko po sa mga nagche-checkpoint, yung maging magalang lang, no? At wag naman yung wala man lang yung sinasabi natin, yung mga motor na meron naman dokumento, no? Tapos may lisensya, tapos may kaangkas, no? Paano yun, sir? Halimbawa, kagaya sa Mandaluyong, ayaw po ng Mandaluyong na may nakaangkas. Kung hindi ka asawa, kailangan may marriage contract kang dala-dala. Sa Taguig po ba, sir? Ginagawa pa rin natin yung ganon? Hindi po applicable sa Taguig yun, sir. Meron po kasing ordinansa yun na pinasa sa Mandaluyong City. Sa Taguig po, wala pong ordinansa na may bawal pong ano. Ayan, pinakikita ko kay Major, para yung lahat po na nagte-text, ayan, at atin pong ibibigay lahat ito kay Major, yung text po ninyo. Kaya thank you po sa inyong text, sapagkat ito ay dito kay Major ay wala po tayong palulusutin doon sa mga text po ng inyong mga ipinararating. Lahat po yan ay pinaparating po natin kay Major. Ayan. O, makakasa po kayo, sir. Okay. Yan po yung concerned citizen, na talagang marami sila. Ang ginagusto lamang po natin dito, ang kailangan po natin, yung totoo, huwag kayong magre-report dito ng hindi totoo. Dahil pagka nalaman kong hindi totoo, ako mismo ang babati ko sa inyo. Sana naman dahil bago ang ating Chief of Police, tulungan po natin, yung OIC natin, sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa Taguig, hindi man tiga Taguig, dumadaan sa Taguig, may nakita po kayong hindi ka nais-nais, i-text nyo po yung ating kapulisan para na sa ganon, masugpo po yan, maubos po lahat yung mga kriminal, yung mga gumagawa ng hindi maganda sa mga taong nananahimik, at karamihan dyan, hindi po gusto ng pulisyan yung mga gawain na masasama. Yan po ang kanilang mga hinahabol lagi. Major, pwede nyo po bang ibigay sa ating mga listener o mga nakikinig ang number po natin, yung hotline po natin, para na sa ganon ay ang lahat po ng na yan ay makarating sa kanila? Opo, sir. Ang ating pong Taguig City Police Station meron pong hotline number, okay, na landline. Okay. So, ang number po niya is 642. Pakisulat, Alin, pakisulat yung pakiulit lang, Major. Opo, sir. Ang landline po ng Taguig City Police Station is 642-3582. Okay. Ngayon po, meron din po kaming cellphone. Okay. Ang humahawak po nun is yung duty po ng Tactical Operations Center. Okay. Ang number po is 0929 Okay. 807 Okay. 2893. Yes, okay. At pakiulit lang po, sir, para na sa ganun maliwanag po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa programa natin. Go. Okay po. Ang ating pong landline number sa Taguig City Police Station is 642-3582. Ang ating naman pong number na cellphone sa Tactical Operations Center din is 0929-807-2893. Okay. Yan po. At yan, maliwanag po yan. At wala po tayong, itong pong mga kinukuha po natin mga hotline number po ng Taguig Police ay para makatulong
no, sa inyo at sa ating kapulisan, yung mga kahinahinala na hindi maganda, pwede nyo pong i-text yun, no? Para na sa ganon, tayo ay makatulong. Hindi lamang tayo civilian, no? Nakakakita na tayo ng hindi ka nais-nais na masamang gawain Hindi pa natin tulungan ang ating kapulisan. Wag naman, no? Dapat tinutulungan po natin ang kapulisan natin. Hindi po tayo maging yung mangmang na lang, no? Kailangan tumulong tayo. Ilan lang po yung kapulisan natin kumpara doon sa mga sibilyan na napakaraming binabantayan. Ang isang pulis po, ilan pong tao ang binabantayan, sir? Ang ano po niyan, ngayon sa kasalukuyan po is 1 policeman, the ratio is 1:1,250 po. Grabe, di ba? Opo, sir. At ayan, nakita nyo, sir, bilang PCR ng Taguig, sa bagay na kayo po ba nakakapagbakasyon pa? Wala na po. Pero naghahanap po kami ng time para hindi po namin mapabayaan yung aming pamilya kasi Yes, po oo. tanggapin ang pinaka-priority po natin is ang pamilya. Oo. Useless po ang pagiging pulis natin kung napabayaan po natin yung ating pamilya. Yes, totoo po yun. At unang-una, ang pamilya. Pangalawa yung tungkulin. Tama po ba? Pero sa tungkulin po natin, wala pong pamilya. Di po ba? Ang sinumpaan po natin, walang kaibigan. Opo, opo. Tama po? Opo. Okay. At yan ay ipinaalala lamang natin sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, no? Ang ating kapulisan, kahit na sino ka pa, basta nagkasala ka, dapat managot ka. Tama sir? Po yun. Tama okay. po. At sir, baka may last question, last message kayo sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon na hindi nyo pa po na ipaparating ngayon at hindi ko pa na itatanong sa inyo, nasa inyo po lahat ng pagkakataon para ibigay ang mensahe na yon. Go. Okay po. Salamat po. Ako po'y nananawagan na kailangan po namin ang tulong po talaga ng ating mga community. Kayo po ang nakakita dyan ng mga nangyayaring illegal, Yes. nangyayaring krimen. Pero ginagawa po namin ang part namin na kaya lang po minsan talagang wala po kami sa lugar. Yes. Ngayon po, nabigay po namin yung number namin sa inyo. Oo. Either landline or through cellphone. Humingi po kami ng tulong para po mas lalo pa pong maging peaceful ang Taguig City Police Station. Ayan. Opo. Okay. Thank you sir sa pagpapaunlak nyo sa akin para kayo ay ma-interview ko dito sa programa ko. Isang karangalan po ng programang ito, yung inyong pagpunta po rito. At sa lahat po ng mga Taguig Police, sa new acting chief of police ng Taguig, sir, mabuhay po kayo. Sana ma-meet ko rin po kayo dito sa programa natin. Major? Opo, sir. Okay, sir. At thank you. Sana lahat po ng ipinarating po natin sa inyo ay matugunan po ninyo, lalo po yung ipinakita ko sa cellphone, ha? Opo, sir. Yes, sir. Okay. Gusto ko po within 15 days, meron po response ang inyong tanggapan. Opo, sir. Okay, thank you at mabuhay po kayo. At yan, no? At bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo. Wag po kayong bibitaw, muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. At sasabayan ko lang si Major para yung kanyang pag-alis, no? Opo. Thank you, Major. Thank you po. Sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama't kapiling kita. Laging mayroong bukas
laging may pag-asa, pagkat tuwing ay naandun ka. Malayo na, abot kamay ka na, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay kita. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund, pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura, tuition fee, mas mababa, at LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Ito na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Ang pinakamalaki, pinakamura, pinakasigurado
at pinakamabilis na pera padala service. We invite you to partner with us. Magbukas ng sariling Smart Padala. Gamit ang cellphone o computer, kumita ng 20 to 50,000 pesos kada buwan. No franchise fee. Maliit na puhunan. Kami pa bahala sa pag-promote ng business mo. Sing bilis ng text ang padala ng pera. Sa pinakamababang halaga, sa kahit sinong may cellphone. And be part of the preferred choice ng pera padala sa buong Pilipinas. Kumita ng extra. Magbukas ng sariling pera padala ngayon. Tumawag na sa 845-7777 or 15177 from your mobile phone. Or visit www.smartpadala.ph/piapadala. Bawat tindahan pwedeng kumita ng extra with Smart Padala. Here's why thousands of Pinoy send money with Transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa monthly padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with Transfast.com. napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama sa dagat, ating kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga kaming natin ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na natin paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagmanaw sana ay tagulan. Gitara ko
kayang akyatin, may mga ilog pa